Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyong lahat mga minamahal na taga-subaybay, tagapakinig. Purihin ng Panginoong Diyos, tayo po ay nasa panibagong topic naman po ng ating pong online ministry, ating pag-aralan. Kahit po kayo welcome together with your family and loved ones. I hope and I pray na nasa mabuting kalagayan po kayo. Gusto ko lang pong i-invite po kayo na please do like this video and share this to your friends. Na sa gayon po ay may bahagi po natin ng salita ng Panginoong Diyos sa mga huling araw po na ito. Panginoon, I believe ay malapit na pong dumating, kaya atin pong isiwalat at atin pong ibahagi ang kanya pong salita na kahit anong kaanong kaparaanan, lalo higit po dito po sa atin pong online platform na ito. Once again, welcome sa atin pong panibagong topic. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Paspasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng salitang aming sasabihin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at magamit ang kanilang mga natututunan dito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga problema at challenges na aming kinakaharap, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga blessings na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral sa bagong leksyon na may pamagat na The Bride of Christ. Sinasabi ng Biblia na mayroon lamang isang katawan o simbahan kung saan tinawag ni Jesus ang kanyang end-time people na nobya ni Kristo. Para sa ilan, ito ay nakakabahala dahil may libo-libong simbahan ngayon na tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano. Halos bawat isa sa kanila ay nag-aangkin na sila ang simbahan ng Diyos, gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay malawak na naiiba sa biblikal na interpretasyon, pananampalataya at gawain. Medyo imposible para sa isang tapat na naghahanap ng katotohanan na siyasatin ang mga sinasabi ng bawat isa. Gayunpaman, maaari tayong magpasalamat na nalutas ni Jesus ang problemang ito para sa atin sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang simbahan ng detalyado na madali mong matutukoy ito. Ang paglalarawang iyon, matingkad at makapangyarihan ay matatagpuan sa Apokalipsis chapter 12 at chapter 14. At ito ay magpapakilig sa iyo sa mga kamanghamanghang katotohanan na tutulong sa iyo sa huling panahon. Pakibasa po ang Revelation chapter 12 verses 1 to 17 bago niyo po ituloy ang pag-aaral na ito. Para sa unang tanong, sa pamamagitan ng anong prophetic symbol nire-represent ni Jesus ang kanyang tunay na simbahan? Pastor? Okay po mga kapatid, tayo po ay nasa panibagong topic naman po sa atin pong pag-aaral po ngayon. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong basahin po sa inyo. Nang sa gayon po ay magkaroon tayo ng overview, and then little by little later on, we will going to dive in each of the verses na didiscuss po ng atin pong mga questions. Okay po? So I will be reading to you Revelation chapter 12 verse 1 to 17. Yes, we invite you to please read with us. Ito po ipoproject po mga kapatid. However, if you have your own Bible with you, much better na kayo po ay meron pong hawak-hawak na Biblia, literal na Bible po mga kapatid. Or sa inyo pong electronic Bible, you can also follow.
So, ito pang sinasabi po, Revelation 12, verse 1 to 17. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng na daramtan ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay. At may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit na manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na hinanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ang mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang kampot at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Tinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagparapaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi sa harapan ng Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang patotoo sa salita ng Diyos, at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magalak ang kalangitan at ang lahat na nanirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nilalabis sa kanya. Nang makita ng dragon na tinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babae nagsila ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng tatlot kalahating taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Mula sa kanyang bibig, ang ahas ay naglabas ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit tinulungan ng lupa ang babae, bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na nilabas ng dragon mula sa kanyang bibig. Sa galit ng dragon, verse 17, sa babae, binilangan niya ang nilalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at natiling tapat sa pagpapatoo kay Jesus. Yun po ang overview po mga kapatid ng atin pong pag-aaral sa lesson pong ito. Now, to answer the first question, by what prophetic symbol does Jesus represent His true church? Atin pong sagutin po ito mga kapatid. Okay? Dito po sa Aklat ng Jeremiah, chapter 6, lungsod ng Sion, katulad ka ng isang magandang pastulan. Ito po binabanggit po mga kapatid. Dito rin po sa Revelation 19 verse 7. Inyo pong sundan mga kapatid. Ito po ang inilarawan ng Panginoon sa kanya pong iglesia. 19 verse 7. Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. So, friends, to answer the first question, atin pong natutunan a sort of review noon pong nakaraang lesson number 22, na si Jesus ang sumisimbolo sa kanyang totoong iglesia ay walang iba kundi yung daughter of Zion. Sino po yun mga kapatid? Yun po ang pure woman. Noong lesson number 22, pinalaki po natin sa pag-aaral po na yon ang false church or yung harlot church.
sa Revelation chapter 17. Pero kung inyo po naalala, akin po siyang nadalikyatan or akin po siyang na-discuss for a while, yun pong pure church. Okay? Just review that video po mga kapatid. Study guide number 22. Okay? Now, so let's continue po. As pure woman and false apostate church, okay, binabanggit po na ang sinisimbolo po mga kapatid, okay, ng true church ng Panginoong Diyos ni Jesus Christ ay yun pong binabanggit sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17 na akin pong binasa kanina. Ito po'y opposite doon po sa Revelation chapter 17 naman na binabanggit po ang harlot church. Now, little by little, step by step, atin pong i-discuss po ito pong pure church in this lesson number 23, again, opposite sa atin pong pinag-aralan noon pong lesson number 22. Harlot church, false system of worship, but this time, we're going to discuss the pure remnant and followers or last day church ng Panginoon sa atin pong kapanahunan. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, sa Pahayag chapter 12 verse 1, sinasagisag ni Jesus ang kanyang simbahan bilang isang babaeng clothed with the sun at may moon under her feet at nakasuot ng korona ng 12 bituin. Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito, Pastor? Ayan. Ano po ang ibig sabihin po mga kapatid? Kasi nabanggit po sa verse 1 pa lang. Meron na po mga symbolical figures na binabanggit po doon. Okay? Na meron daw pong babae nakabihis ng araw. Kaya ano po ibig sabihin po ito mga kapatid? Tapos siya daw po nakatapak sa buwan. Siya daw po ay meron daw pong diadema o meron daw po siyang corona na meron daw pong 12 bituin. Ano pa ibig sabihin? Okay, isa-isahin po natin. Yun pong araw ay ito po'y sumisimbolo mga kapatid kay Jesus. Okay? It is about Jesus. Why? Because Jesus is the Son of Righteousness. Siya po ang araw ng atin pong katuwiran. He is the Lord God. Sabi nga po dito sa awit 84, okay po, awit 84 verse 11. Nais ko pong basahin po sa inyo mga kapatid. Bakit siya po tinuguri ang araw ng katuwiran? Mga awit 84 verse 11. Follow with me po mga kapatid para nang sa gayon po ay atin pong maisa-isa po ito. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait na mabuting mga bagay sa sino man ang gawin ay matuwid at marangal. So si Yahweh daw po ay matuwid at marangal. Let's also look at kay po Malakay chapter 4 verse 2. Meron definition din po si Propeta Malakay patungkol po sa atin pong Panginoon. Why? He is the Son of Righteousness. Malakias chapter 4 verse 2, ngunit sa iyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan katulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. So, friends, the Son that the verse 1 of Revelation 12 referring is no other than Jesus Christ. So, without Jesus Christ, there is no salvation. Katulad ng tanim, pag wala pong araw, wala pong photosynthesis, hindi rin po tutubo. Our salvation depends only on Jesus Christ. Pag wala po si Jesus, wala po tayong kaligtasan. So therefore, the Son symbolizes Jesus Christ. At ano pa mga kapatid? More than else, Jesus wants His church to overflow with His presence and glory. The moon under her feet, ito po ang sinisimbolo po ng buwan. Doon po na nakatungtong yun pong babae. Ito po ay nagsisimbolo po saan? Sa sacrificial system doon po sa Old Testament. Bakit po? Bakit po ito ang sinisimbolo po ng buwan? Yun po mga sacrifice doon po sa Old Testament. Now, listen. As the moon reflects the light of the sun, so the sacrificial system was helpful spiritually only as it reflected light from the Messiah
to come. So, yun pong mga sacrificial system doon po sa sanctuary na atin po napag-aralan din sa atin po mga lesson na sa nakaraan, ay inyo pong maalala, those sacrificial system was referring to the coming Messiah. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, ang Son. So, yun pong mga ceremony, even from the Garden of Eden, those ceremonies of sacrifices are referring or were referring to Jesus Christ Himself. So, yun po ang ibig sabihin or sinisimbolo ng buwan, mga minamahal na mga kapatid, na kung saan nakatungtong po yung babaeng iyon. Let me repeat, yung babaeng iyon na binibisan po ng puti ng araw, ibig sabihin po siya po ay pure church. Let me repeat, kabaliktaran po ito doon sa Revelation chapter 17, yun pong false church or yung harlot woman na binabanggit. Tanong, saan naman din po sumisimbolo po yung corona na meron pong 12 stars? Now, yun po ay kumakatawan sa 12 disciples ng Panginoong Jesus which crown the early years of the New Testament Church. Okay? Sila po ang foundation ng early Christian Church. Si Jesus tumawag po ng 12 disipulo at yun po ang koronang sinisimbolo po ng babaeng tinutukoy sa Revelation chapter 12. Now, you can ask perhaps questions. Pastor, paano po yun? Eh, yung isa po doon ay Judas. Kaya nga po siya ng Judas, ay nag-traidor po siya. Now, if you will read the entire gospel books, Matthew, Mark, Luke, John, and even the book of Acts, okay? Inyo pong malalaman doon kung sino po yung pumalit kay Judas, ah, para makumpleto pa rin po yung 12 na kung saan ito po 12 ito ay sila po ang foundation na kung saan naroon po tayo ngayon. Yung Christianity doon po nakapundasyon sa 12 tinawag ng ating pong Panginoon. Salamat po, Pastor, sa ikatlong tanong. Sumunod, ang hula ay nagsasaad na ang babae ay nanganak, malapit ng manganak ng isang sanggol na balang araw ay mamamahala sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal. Pagkatapos ay binigay niya ang lalaking bata at kalaunan ay dinala siya sa trono ng Diyos sa langit. Ito ay makikita sa Apocalypse chapter 12, verse 1, 2, and 5. Sino ang sanggol na ito, Pastor? Yan. Sino pong sanggol na yun mga kapatid na atin pong binasa po kanina na sa Revelation 12 verse 1 to 17? The answer is that baby that who was about to be born was no other than the baby Jesus. Pastor, paano yun? Yung araw si Jesus na, yung baby si Jesus pa rin po? Yes po mga kapatid. Bakit? History-wise and anong tawag dyan? Events-wise, si Jesus po ang pinapatungkulan po nun. Yun po kasing damit ng babae, yung pure church, yung kanya pong katwiran is coming from Jesus. Now, ang events ay nagpapatungkol naman din po doon po sa batang ipapanganak, wala iba kundi si Kristo. How comes na naging si Kristo po yon? Now, ang sabi po kasi sa ating pong binasa mga kapatid kanina, sa Revelation 12 verse 1 to 17, siya daw po ay magro-rule into nation. Do you remember doon po sa atin pong lesson about doon po sa panaginip ni Nebuchadnezzar? Noon pong meron daw pong 4 na kaharian, merong 4 beasts, tapos meron po na panaginip po sa Nebuchadnezzar na isang napakatayog na imahe. Ang ulo ay ginto, ang dibdib ay pilak, at ang ano po ay tanso, tapos yung kanya pong hita ay bakal. Tapos maya-maya meron pong pumukol na bato at sumira doon po sa kaharian at sa mga kahariang pong iyon or sa imaheng iyon. Tapos yun pong batong iyon ay lumaki ng lumaki at yun po pala ay kaharian ng ating pong Panginoong Heso Kristo at naghari sa magpakailanman. So, yun po ay walang iba kundi si Jesus, yung batang ipapanganak ng babaeng nagdaramtan. Ibig sabihin siya po ay nahihirapan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Okay? Now, Jesus who was crucified for our sins was raised from the dead and ascended to
heaven. Inyo pong mababasa po yan sa Gawa chapter 1 verse 9 to 11. So, by what virtue si Jesus po ang pinapatungkulan po sa batang iyon? First, because he was resurrected from the dead. Siya po ay nabuhay mula sa patay. At siya po ay maghahari magpakailanman. Ito po ay propesiya po mga kapatid sa Revelation 19 verse 13 to 15. Okay? So, yun po ay pinapatungkulan mga kapatid. Ang batang ipapanganak ay walang iba kundi si Yeso Kristo. There is no other reference or other representation yun pong batang ipinapanganak. Hindi po yun si Buddha, hindi po yun si Muhammad, hindi po yun mga false prophets na nag-exist ngayon. No, that was Jesus Christ. Bakit? Mamaya, meron pong mga tanong na ipapatungkulan na talagang yung pong batang iyon ay walang iba kundi si Jesus. Salamat po, Pastor, sa ikaapat na tanong. Pinakilala sa Apocalypse chapter 12, 3 and 4, ang isang dakila, maapoy na pulang dragon na napopuot sa lalaking bata at nagtangkang patayin siya ng isilang ito. Maaari mong maalala ang dragon na ito ay mula sa gabay na pag-aaral ng chapter 20. Sino ang dragon na ito, Pastor? Ayan po mga kapatid. To answer directly the question, that dragon was representing Satan. Kung inyo pong i-review ang atin pong study guide or video number 20, natin pong pag-aaral po sa atin pong platform na ito, ating pag-aralan, you can have an overview of that beast. Okay? Please, inyo na lang po i-review mga kapatid kasi doon po, diniscuss po natin who was Satan. Uh, Especially po doon po sa Revelation chapter 13. Okay? Now, that dragon represents Satan who was cast out of heaven. Siya po ay na-cast out. Siya po ay napaalis mula doon sa langit and who was working through the pagan Roman Empire at the time of Jesus' birth. Tandaan niyo po mga kapatid, iniulit ko po, yun pong tanong po kanina, ito na po yung unti-unting kasagutan niya. Bakit si Jesus po yung batang iyon na pinanganak? But because Christ was born in the Roman Empire and Satan was trying to kill Jesus. Kasi po alam niya na matutupad na ang propesya that Messiah to be born. And was really the time of the Roman Empire ruling mga kapatid. So si Satan, he was using Herod, okay, na para po patayin lahat ng mga bata. The problem is, or the problem was, hindi po napatay ni King Herod yun pong si Jesus na ipinanganak. Kaya nga po inyo pong maalala bakit sa Matthew chapter 2, lahat nag-order po si King Herod na lahat ng mga bata na lalaki under 2 years old ay patayin kasi ayaw niya pong agawan siya sa trono. In fact, hindi lang po yun ang dahilan sapagkat si Satan po ay nag-udyok sa kanya kasi ayaw po ni Satan na ipanganak ang Misaya at nang sa gayon iligtas ang sanlibutan sa pagkakasala. That was really the reason. Si Satan po ang nag-udyok po nun. Now, bakit under 2 years old? Because time has elapsed. Okay? Kasi yung pong mga three wise men dumaan na po sa kanya tapos sabi ni Herod, balik kayo sa akin para sambahin ko rin yung Messiah na ipapanganak. Pero winarningan po ng angel yung three wise men na huwag kayong bumalik kasi hindi naman talaga yung pakay ni Herod. At to cut na lang story short po mga kapatid, nagalit po si Herod at kaya lahat ng mga bata sa Bethlehem na pinanganak mga kapatid under 2 years old pinapatay po. Kaya nga po meron po daw pong cry sa Rama sa Matthew chapter 2 verse 16 na hindi na po ma-comfort yung mga nanay nila kasi yung mga anak nila under 2 years old na bata na lalaki pinagpapatay po. And Jesus Christ was not there anymore. He was there in Egypt. He flew to Egypt together with his parents Joseph and Mary because winarningan po sila ng angel na doon po sila mananatili hanggang si Herod po ay mamatay. So, that dragon was referring to Satan. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ano ang kahulugan ng 7 ulo at 10 sungay ng dragon at ng ikatlo ng mga bituin sa langit na inihagi sa lupa? Pastor?
Ayan po mga kapatid. So, po ibig sabihin po noon, bakit meron po siyang 7 ulo at meron po siyang 10 sungay? If you can recall mga kapatid, sa atin pong pag-aaral about doon sa Revelation chapter 17, bakit po meron po siyang 7 ulo? Saan po ito nagre-represent? Remember, Rome Empire or Roman Empire that time, siya po tinagurian na 7 hills. When the historian heard that, or when the ancient people in the time of Jesus Christ heard that 7 mountains, it refers to Rome. Okay? Now, as a sort of refreshment, akin pong babasahin po sa inyo. Revelation chapter 17, verse 9 to 10. Okay po? Para maging ano po tayo, para maging clear po. Okay, ito pong binabanggit po, 9 verse 10 na Revelation 17. Kailangan dito ang pag-unawa at karunungan. Ang 7 ulo ay 7 burol na kinaupuan ng babae, yun pong harlot woman. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumating. Pagdating niya, sandali na lamang siyang maghahari. What does it mean po mga kapatid? Simple na. Simple lang po. Yun po ay nagre-refer doon po sa ano po, sa Roman Empire. So, ano po itong 10 horns? Okay, ito pong 10 horns, 3 times in our study guides na binanggit po mga kapatid, the 10 horns represent the governments, okay, or nation that supports the major powers in their oppression of God's people and the church during pagan Rome's tenure. Yun pong mga sungay, okay, yun po nagre-represent po sa ano daw po, government ng Roman empires. Why? Sapagkat during those times po mga kapatid, meron pong 10 barbarian tribes na sumusuporta po sa papacy. Okay? And eventually bringing down the Roman Empire doon po sa Daniel chapter 7 verse 23 to 24. So, inyo po ito mapapag-aralan pa mga kapatid sa mga ilan pa natin mga pag-aaral. So to expand or to expound this idea, sabi po dito, in the last days, they represent all the nations of the world united in the end time coalition. So, sa huling kapanahunan in which sa atin po itong kapanahunan ngayon, and I am convinced that we are now living in the last days, so magkakaroon po ng unity, magkakaroon po ng tandem or ng pagkakaisa between government and religion to persecute that pure church. Iyon pong remnant church ng Panginoong Diyos. So, they will declare war, okay, against the people of God. Now, a third of the star in heaven are the angels who supported Lucifer. Yun pong ikatlong one-third ng bahagi ng mga bituin doon sa langit na binabanggit po mga kapatid sa ating pong binasa po kanina. Yun po ay walang iba kundi ang mga anghel sa langit na sumimpatiya kay Lucifer. Kasama po silang binagsak dito po sa lupa. Now, again, don't misunderstand the Bible. Hindi po ginawang tapunan, dumping site ang ating pong planeta. The reason why dito po naghahari ang kasamaan, the reason why Satan and his angels are here, because our first parents were deceived ng kaaway po mga kapatid. So kumaga in-embrace nila, in-accept, kaya pumasok po yun pong kasalanan. So thus far, the prophecy has covered the following Bible facts. Okay? Akin po medyo isa-summarize ng konti lang po mga kapatid. Number one, God's true church appears symbolized as a pure woman. Para hindi po tayo medyo mawala sa atin pong guide, sa atin pong series or line of thoughts, ang babae po natin po pinag-uusapan sa Revelation 12, pure woman, sinisimbolize po ito ng totoong iglesia ng Panginoon. So again, there will be and there is always a true system of worship, true followers of Christ. Again, kung meron pong true, meron din pong false. Atin po na pag-aralan po yon noong nakaraan pong study lesson number 22. Second thoughts and second fact and second truth.
Jesus is born into the church. Siya po'y pinanganak mga kapatid sa early church. Okay? Po'y inusig. Then number three, Satan working through King Herod of pagan Rome tries to kill Jesus. Again, inuulit ko po mga kapatid, yung ikatlong katotohanan, si Satan was trying to persecute the woman and not just the church but also Jesus Christ. Kasi si Jesus po ay nanggaling sa totoong church at siya po ay gusto pong patayin ni Satan through King Herod sa panahon po ng Roman Empire. Pang-apat pong katotohanan, Satan's plan is unsuccessful. Hindi po nagtagumpay ang kanya pong panukala na patayin po si Jesus. And even though persecute the woman, kasi po sa tipong binasa later on, sa last verses, yung pong babae ay lumipad. Binigyan po siya ng pakpak na parang agila at siya po yung nakalipad. So, ikalima, Jesus' ascension is pictured. Yun pong pag-ascend ng Panginoong Jesus from the grave after na kanyang kamatayan, 40 days siya nanatili with his disciples, then he ascended back to heaven. So those are series of truths from this chapter 12. Salamat po, Pastor, sa ika-anim na tanong. Ano ang ginawa ni Satanas pagkatapos niyang mabigo sa kanyang planong sirain si Jesus? Pastor? Yan. Akin pong babalikan po mga kapatid ang ating pong binasa kanina. Sa una pa lang, Revelation chapter 12. Okay po, kayo pong babasahin ang verse 13. Okay, ganito po ang ginawa po ng kaaway mga kapatid. Verse 13, nang makita ng dragon na tinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Kanya pong pinagtripan, sorry for the word, pero ito po atin pong dialect po ngayon. Kanya po talaga pinagtripan, kanya pong hinabol, kanya pong inusig. Since ang batang lalaki ay hindi niya napatay, okay? The moment he was born, hindi niya po napatay. Yes, he thought he was successful in killing Jesus on the cross of Calvary. But nagkakamali po siya because that death of Jesus Christ on the cross means salvation to everyone who believes on Him and His acts of sacrifice. Now ngayon, dahil hindi niya po napatay si Jesus Christ, hindi niya po napigilan ang plan of redemption. Ang kanya pong inusig po ay walang iba kundi ang babae. So, since he was no longer able to attack Jesus, ang kanya pong galit ay napatungkol po doon po sa kanyang totoong iglesia, doon po sa remnant church. Now, listen, six identifying points in Revelation chapter 12 and 14, Jesus gives us six descriptive points to use in identifying the identity church. Okay? Ah, magkakaroon po tayo mga kapatid by the way na separate study po dyan. Okay, watch them as you study the remainder of this study guide. Magkakaroon po tayo ng separate po na video po dyan or lesson po dyan. Ano po yung anim na identifying points ng totoong iglesia o tinatawag po sa atin pong panahon ngayon at sa Biblia remnant Church of Christ. When we say remnant, yun pong mga nalabi. Huli na lang po sila. Sila po yung pinaka last batch. Ika nga. Quote and quote. Sila na po yung last batch ng totoong mananampalataya ng Panginoon before He comes. Salamat po, Pastor, sa ikapitong tanong. Sa Apocalypse chapter 12 verses 16 and 17, ano ang ginawa ng babae na sumisimbolo sa simbahan para protektahan ang sarili at ano ang ilang? Pastor? Now, there are many interpretation to this word wilderness, mga kapatid. But as far as histories and events are concerned, both Bible and history nag-connive po sila or sila po ay single ang kanila pong interpretation or let me say magkaparehas po sila ng conclusion that this wilderness is no other than the United States. If you recall, during Dark Ages, in the Europe, mga kapatid, ang mga Christians po ay pinag-persecute. Ang truth about the Bible ay pinagbabawal na po. There are those who protest. Kaya po nagdoon po ng sumilang ang salitang Protestantism because just like Martin Luther, John Calvin, John Huss, etc., etc., yun po mga reformers of old, sila po nagprotest against the Roman Catholic Church
nais po nila mga kapatid na magkaroon ng freedom in their religious beliefs. Kaya po sila po'y umalis sa Europe at sila po ay naglakbay doon po sa tinaguriang land of the free, and that is the United States of America. Okay, verse 6 and verse 14 says, the woman fled into the wilderness where she was protected for a time and time. So, naalala po, during naghari po ang persecution noon pong beast sa loob ng 1,200 at ano na pong mga taon mula po sa from the wrath of Satan. Okay? Working with the papal Rome, of course. Kaya nga po ang babae ay binigyan po siya ng pakpak upang lumipad. And the Lord God guide that woman na siya po ay in-nurture doon po sa wilderness during those times po, mga kapatid, mga kaibigan. So, the time spent in the wilderness is the same period. So, hindi po nawala yun pong tinatawag na pure church. Inakala po ng Roman Catholic Church yun pong mga Christianity na wala na. Inakala po nila na wala na po yung mga Bible-believing Christians, but nagkakamali po sila. Kasi po yun kanila pong mga ilan po mga members ay lumipad or nagtago at sila po ay nagpunta doon po sa wilderness natin pong pinaliwanag po kanina. So the term wilderness refers to the solitary place of earth, mountains, caves, forests, etc. Yes, kanina po, tama po inyo narinig, it is the wide land of the free, the United States of America. But not just in America, there are also literal caves, mountains. Just like for example, sa Italy, yun pong mga Waldensians, sila po ay nagtago po doon sa mga bundok ng Italia na kung saan kung inyo pong titingnan po doon sa kanila pong lugar, meron pong mga kuweba po doon. So mga kapatid, kahit po meron pong mga nakalipad sa wilderness, sa far west, hindi tinatawag na Amerika, meron din po sa mga kabundukan sa Italia, yung mga Waldensians. Now, don't misunderstand. Hindi po, meron pa rin po talagang namatay. Just like for example, yun pong order ng Jesuits, mga kapatid, during 1540 to 1580, 900,000 were destroyed. 150,000 perished in the Inquisition sa loob ng 30 years, mga kapatid. And at least 50 million died for their faith during sa 1,260 years na pagtatago po ng mga faithful ng Panginoon. So, in other words, there were those people na pinantutan ng Panginoon na sila po'y mabuhay, magtago. But yes, kaya nga po sa tinawag na Dark Ages kasi mas marami pong namatay na mga tumayo para po sa kanila pong pananampalataya. So, God's Church did not exist as an official organization during these years. Wala pa po, kumbaga napatay po yung pong Christianity. Kahit po doon sa prophecy sa Revelation chapter 6, yun pong four galloping horsemen. Una, puting kabayo, tapos pulang kabayo. And then, yun pong itim na kabayo at naging yung pale horse kasi po namatay po ang truth from the word of God. Okay? However, mga kapatid, na-restored po ito. So, hindi ko na po siya masyado i-discuss. Magkakaroon po tayo, I think, nagkaroon po tayo ng separate discussion po about that thing. Okay? So, we have now discovered our first two identification points for Jesus End Time Church. So, meron pa na-discover mga kapatid. Dalawa. Number one, it would not exist officially as an organization between ADP 538 and 1798. So, pangalawang katotohanan, it would arise and do its end time work after 1798. So, akin pong nilaline up sa inyo mga kapatid ang series of events. So, there was no official na organization of Christianity. Kasi po during 538 AD hanggang pong 1798 AD, ang naghari po noon walang iba kundi Dark Ages. The Roman Catholic Church, the papacy ang naghari po noon. So there was no true, pure Church of Christ. Yun po ay ang naghari during 538 AD to 1798 ay ang harlot woman. Natin pong pinag-aralan noon pong Revelation 17 na nakaraan lang pong nating topic. Wala pa pong official pure woman church during this time. So, kailan po magsisimula yun pong work ng pure
church natin pong pinag-aaralan po sa Revelation chapter 12 sa ngayon. Walang iba, magsisimula po ito at that time, pagkatapos po ang persecution era. It means ito po ay magsisimula after 1798. Mga kapatid, listen to this. There are many loving, genuine Christians in other churches that were officially in existence before 1798. Meron pa rin po mga faithful Christians. Okay? Meron pa po sila. Okay? But none of these churches can be God's end-time church into which Jesus is calling all His people because Jesus' end-time church had to arise after 1798. Okay? Meron na po na mga faithful Christianity. Okay? Kaya nga po sila nagtago. Ang iba sa land of the free, ang iba doon sa mga bundok ng Italia, etc. etc. mga kapatid, sa wilderness, ika nga na atin pong binasa. Pero wala pa pong end time church na binabanggit po doon. Why? Because the end time or God's end time church will function officially right after that persecution in 1798 mga kapatid. So, this means that most of the popular Protestant churches cannot be God's end time church because they existed officially before 1798. So, ibig sabihin po mga kapatid, yun po mga ilang Protestant churches. Okay? By the way, yes, meron na po mga Protestant churches, kaya nga po sila nag-protest. Nagsimula po ito mga kapatid sa mga ilang mga reformers at ang known po doon si Martin Luther noon pong 1517. Yung kanya pong i-post ang kanya pong 95 thesis doon po sa Wittenberg Church and then the John Calvin etc. etc. Pero mga kapatid, sila po nag-protest lamang those time. Pero according to prophecy, God's end time church will be officially operated or will have their operation officially after 1798. Right after mga kapatid sa persecution or right after ng 1,260 years na propesya. Salamat po, Pastor, sa ikawalong tanong. Sa Pahayag chapter 12 verse 17, tinawag ng Diyos ang kanyang end-time church na remnant. Ano ang ibig sabihin ng salitang remnant? Pastor? Yan. Kanina po mga kapatid, akala po nabanggit ng bahagya. Ang remnant, ang kanya po ibig sabihin ay the last remain. Ito po yung mga last batch ika nga. Kaya nga po siya remnant. Ang kanya pong root word ay remain. Yun po yung last remaining portion. So, in reference to Jesus' church, it means His church of the very last days, which is one based on all of Scripture as was the apostolic church. Ibig sabihin po mga kapatid, yun pong remnant ng Panginoong Jesus sa huling kapanahunan, ang kanila pong pananampalataya ay katulad po ng mga apostol sa panahon po ni Jesus. At hindi lang sa panahon po ni Jesus ng mga apostol, kundi sa panahon po sa mga patriarka sa lumang tipan. Ibig sabihin, from the first batch of believers from the time of Eden, sila Adan at sila Eva, yes, they fell into sin, pero mga kapatid, they repented. From the time of Enoch, from the time of Abel, from the time of Abraham, Noah, etc., etc., those group of people who remained faithful to God even until the end. Yun pong remnant church ng Panginoon sa huling kapanahunan po natin ngayon. We can be included in that group of faithful people of God, mga kapatid. Kumbaga tayo yung po yung pinaka-last batch. Mayroon nga po ilang illustration mga kapatid. Pag ikaw ay bumili ng tela sa grocery, okay? Pag ikaw po ay bumili, tapos yung nabili mo, yun na yung pinakahuli, yung pinakahuling roll yun ng tela. Yun pong telang iyon mga kapatid, ay kabilang yun sa kabuuang tela. Okay? Kung baga, kung ano yung nakuha nung una na nakabili, yung marami pang tela, yung pinakahuling ng tela mga kapatid, kasama lang ng quality doon po sa unang nabili. So ibig sabihin, the faith of our forefathers are the same faith that the last remnant church of God is possessing.
Salamat po, Pastor, para sa ikasyam na tanong. Sa Apokalipsis chapter 12 verse 17, anong karagdagang dalawang puntong paglalarawan ang ibinigay ni Jesus tungkol sa kanyang huling panahong natitirang simbahan? Pastor? Akin po mabasahin sa inyo mga kapatid ang last verse natin pong binasa po kanina, 17. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nilalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. Listen carefully, mga kapatid. Bakit galit ang dragon? Bakit galit ang Satanas sa remnant ng Panginoong Jesus sa huling kapanahunan? Not because they are just different by name. Hindi po galit si Satan sa kanila not because sila ay ganito, ganyan, magkaiba lang ng pangalan. No. Galit si Satan sa kanila. The very main reason was because sila'y sumusunod sa utos ng Panginoon in which yun ang hindi ginawa ni Lucifer doon pa lang sa langit. The reason why he was cast out from heaven because he rebelled against the commandments of God. Ayaw niya yun, mga kapatid. Ayaw niya yung mga taong masunurin kasi siya sa kanyang sarili, hindi siya sumunod. Okay? So it would keep all the Ten Commandments, including the seventh day Sabbath. So listen carefully, mga kapatid, mga kaibigan. Tandaan niyo pong palagi, yun pong remnant church ng Panginoon, number one identification po nila, sumusunod po 10 utos. Hindi po siyam, hindi po siya mga kapatid, 10 utos ng Panginoon. Including po yung ikaapat, talong higit po yung ikaapat mga kapatid. Remember the Sabbath day to keep it holy. So, let me ask you personally, ikaw na nakikinig po ngayon. Sino sa tingin mo sa mundong ito? Sino sa tingin mo? Ikaw na naghahanap ng katotohanan ngayon. Sino sa tingin mo ang grupo na nagkikip ng Ten Commandments completely, including the fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Ito pa, sabi po sa atin pong binasa sa 17, yun pong testimony of Jesus, yun pong patotoo kay Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan, tune in po kayo ha kasi po sa atin pong study guide number 24 magkakaroon po tayo ng full explanation what are those testimonies of Jesus. Kasi po ito po atin pong i-elaborate little by little, one by one. Sa Bisaya pa atin pong tatambanin. Iisa-isahin po natin ano po ang identification ng remnant church at ano po ang kanila pong possession, tinatawag pong gift of prophecy sapagkat ang gift of prophecy is the testimony of Jesus Christ. So magkakaroon po tayo mga kapatid niyan ng separate pong pag-aaral. Salamat po, Pastor, para sa ikasampung tanong. Anong huling dalawang punto ng pagkakilanlan para sa remnant church ng Diyos ang ibinigay ng aklat ng Apokalipsis? Pastor? Ayan po mga kapatid. Ano po ang dalawang pagkakakilanlan? Okay. The final 2 points of the 6 identification, akin na pong isa-isa po yung ilan kanina. Ito po yung ikalima, ika-anim po mga kapatid. Okay? Listen to this. Yes, they are of Ten Commandment keeping church. Yes, they possess the testimony of Christ, which is ang atin pong next topic sa lesson number 24. They have this gift of prophecy or spirit of prophecy. Now, the last two identification or points ng totoong remnant ng Panginoon is number one, sila po ay worldwide mission church. Hindi po sila nag-stay lang sa isang bansa. Sila po'y worldwide movement. Yes, they started in a certain area, in a certain nation. However, they spread. Pagkat doon po sa atin pong study guide na pinag-aralan po natin yung three angels message, they fly in heaven. At sila po yung nag-spread ng gospel
mga minamahal na mga kapatid. So, ibig sabihin, they are a worldwide missionary church. And last, it will be preaching the three angels message. Akin na po ito nabanggit kanina at nabanggit na po ating mga kapatid sa ating po nakaraan na lesson. Sila po ay nagpipreach doon po sa three angels message. Ano nga ba yon? Yung three angels message na unang message po ng anghel, mata fear God and give glory to Him for the hour of His judgment has come. Ibig sabihin, tinuturuan po ang sangkatauhan na sambahin ang Diyos sapagkat siya ang manlalalang. Huwag tayo maniwala sa evolution theory at iba pa mga teorya kung paano nag-exist ang sanlibutan. Tayo po'y sumampalataya sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ano yung pangalawang anghel na mensahe? Huwag daw po tayong maniwala doon po sa false system of worship. Yun po tinatawag na Babylon. Tayo daw po'y umalis po doon sa Babyloniang pagtuturo or nakakalitong pagtuturo mga kapatid na hindi biblically sounded. Ano pa? Yung pangatlong mensahe ng anghel ay huwag tayong tumanggap ng mark of the beast. Tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban at sa kautusan ng Panginoon so that we can have the seal of the living God. Kasi kung tayo po'y patuloy na magre-reject sa kanyang offer, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pong kautusan, we will definitely receive the mark of the beast. So mga kapatid, yun po ang mga iilan na mga points ng totoong iglesia ng Panginoong Diyos. So tune in po kayo kasi meron po itong part 2 mga kapatid. Nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng elaboration pa ng mas malalim. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, what we are discussing in here is not about woman, woman, woman. Yung una ay a harlot woman, ngayon ang pure woman. Mga kapatid, we are discussing here church. So when we are discussing church, what we are discussing about, we are discussing worship. Kasi po mga kapatid, the last issue in the final showdown between good and evil, in the final battle between Christ and Satan, the issue is worship. Because Satan wants worship. But tanong, kanino lang po ba due ang worship? Kay Jesus lang po. Sa atin lang pong Panginoon mga kapatid. So, we are discussing here not just woman, not just church. We are discussing here mga kapatid, worship. Now, for the last time, ako po'y mag-iwan po ng tanong sa inyo. To whom are worshiping for? Kanino po tayo mga kapatid nag-worship? Kanino po atin inaalay ang ating pong pagsamba? Kasi kung tayo po'y sumasamba, meron pa mga ilan sa atin nagsasabi na, ay, Pastor, ayokong sambahin ng kaaway ba? Sino bang gustong sumamba sa kaaway? But unknowingly, we are worshiping Him. In what way? In our wealth, in our possession, in our degrees, in our money, in our properties, etc., in our gadgets. Nakakalungkot mga kapatid. Hindi natin sinasamba ang kaaway. Literally, we are not saying his name Satan who worship po, no. But through our loyalty, through our allegiance, kung nasaan po naroon po ang ating puso, naroon din po ang ating pong pagsamba. Mga kapatid, kanino po tayo nakatuon sa ating pong pagsamba? If you want, if you want to worship Jesus in spirit and in truth, and if you are praying na gusto mong sambahin ang totoong Diyos na buhay sa langit, if that is your prayer, let me pray for you. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, thank you so much. Ipinaunawa niyo po sa bawat isa sa amin sa mga sandaling ito that even though there is an existence of a false system of worship, even though there are false doctrines that is negated by Satan, yes, there is still group of people whom you called remnant. Meron pa rin po kayo, Ama, na masugid, tapat, na inyo pong mga lingkod sa huling kapanahunan. Ang mga tao pong iyon, katulad ng inyo pong mga mananampalataya sa unang kapanahunan, sa panahon pa ng lumang tipan, hanggang sa panahon ng mga disipulo at apostoles,
Hanggang sa aming kapanahunan po ngayon, Ama, meron pa rin po kayong mga tinawagan upang magtapat, upang sumunod sa inyo pong kalooban. O dakilan naming Diyos, nais po namin mapabilang sa grupong iyon. Grupo na kung saan sumusunod sa inyong kalooban. Grupo na kung saan tumatalima sa inyo pong kautusan. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga sandaling ito. Turuan kami na magtapat sa inyo hanggang sa wakas. Ito po ang aming samod na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para po mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po, kung meron po kayong prayer request, paki-comment nyo rin po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!